Magandang buhay po sa atin lahat. Welcome to Papa Jo's Vlog Kakwentuhan. And I would like to greet our new followers, JMTV Karuruan. Yon. Maraming salamat po sa pagsuporta at sa pag-follow ng ating mga videos. And of course, I would like to say hi to John Maguire. I think he's an American. Thank you for following and for supporting my channel, Sir John Maguire. So, bumili tayo ng second hand na e-bike which is ang brand ay new. Ito ay para sa akin ay isa sa pinakamaganda or pinakamagandang brand na ng e-bike dito sa China. At ito ay medyo pricey. But yun, sa biyaya ni Lord, sana maayos, nakabili na tayo. Ito ay 1,500 lang, second hand. And then papaliwanag ko na lang mamaya kung bakit mas maganda ang second hand para sa akin instead of buying brand new one, or yung advantage ng brand new at yung advantage din ng second hand. Anyway, let's see. We got it. Actually parang ano yata to, parang 3,200 yata ang bago. So I just got it for 1,500. This was bought like 2024 ng May, so this is 7 months and 11 months, parang 1.5 years. So let's see yung feature niya. So, ang unang hinahanap natin dyan ay ang maganda nito, parang ano yung gumamit, parang maingat. So we got the 2 pairs of keys. Ibig sabihin this is legally bought, hindi ito na nakaw. And then pwede ring magnetic card ang gamitin to open. Okay, hindi yan nagbablat sa ano lang yan. And then pwede rin, and also you can also use the keys ito para susian doon. But anyway, dalawa naman yung magnetic card. And then you also got this para sa kanyang trunk. Maganda nito, may trunk na eh. So another big factor dito ay ayan, if you want to do it like magamit mo yung app, may QR code dyan, pwede yan magamit para ma-track mo kung ilang kilometers na, battery, how old, and then one of the most important is the paper. Merong ano, yan yung official receipt nya na binili sa new store. New as in, ibig sabihin ay bull. Then of course, so you got the 2 keys, so perfect. Then dami niya pang naka-included eh. And then of course the charger is very important. And then you got the pedals. Itong pedal kasi pag tumirik, naubusan ng battery, then you can install the pedals. Meron pang ano, free. Anyway, that's it. And then hindi siya gaano mabilis kasi tumatakbo lang to ng parang 30 kilometers per hour. But still, we got it. So of course baka nilinis na, pero napakaganda pa. Andiyan yung kabitan ng pedal pagka tumirik, pero huwag na lang patirikin at napakalinis pa. Yan. So that's it. Saya tayo kasi ano natin, nakuha natin. Okay, ganda. Diyan nakalagay yung battery, then charging dito. Thank you Lord, ganda ng motor natin. Let's go. Tingnan nyo tikas ng motor natin na 1.5. This is parang 12,000. Anyway, tingnan nyo high tech technology. We'll be using ano ba to, magnetic start. Kita mo pag i-off tikas, di ba? Let's go. So, yun, tuloy ang kwentuhan natin tungkol sa electric scooter. Yung new NIU means Bull brand yon, isa sa pinakamagandang brand. Actually, pinakamagandang brand na nga yata yun, katulad ng nasabi ko. At ang makina nito ay, ang pagkakalam ko ay Bosch, BOSCH, no? Ito yung mga gumagawa ng mga power tools. So talagang trustworthy yung motor at yung mechanism ng makina nila. Anyway, ang advantage ng
e-scooter or e-bike is, of course, di ka na magpapagas. Sa ibang bansa, hindi kailangan ng license, no, sa electric bike. Sa ibang bansa, pero sa ibang bansa, kailangan pa rin ng lisensya sa electric bike. Anyway, sa Pilipinas, ang alam ko ay hindi kailangan ng lisensya kapag ka magdadrive ka ng electric scooter or electric bike. Ang maganda rin dito, wala siya gaano maintenance. Hindi katulad ng digas ay, of course, mag-change oil ka like 1,500 kilometers. Yung iba, kung maganda yung oil nila, ay sometimes is like 2,000 kilometers bago mag-change. So, change oil ka lagi. Which is, yung barako ko na malaki, isa't kalahati nagagamit ng 250 tsaka 125, isa't kalahati. So, 375 ang change oil nun. Oil pa lang yun Hindi na rin ako nag-change oil ng sarili ko. Nagpapa-change oil na lang ako, nagbabayad na lang ako 50 pesos. So, maintenance yun, 400 pesos, mahigit. Marami ring mga ina-adjust minsan, katulad ng kadena, naupod ang sprocket. 2 times na ako nagpalit ng sprocket sa harap tsaka sa likod at kadena. And then, malaking gastos yun. 1,000 yun. Kapag maganda-ganda yung ginamit mong brand ng sprocket sa harap, sa likod at kadena. Tapos labor pa. So, madami-dami. Malaki-laking maintenance kumpara sa electric bike. Ang advantage naman ng motor, syempre tatakbo yung kahit ilang kilometers kalayo. Bumibili ako ng San Fernando, sakay ko si ate, ako, kahit ilan pa isakay ko, 4, lalaban yon. Unlike ng electric bike, of course, sakay mo doon ay isa lang. Pag dalawa kayo, mas mabilis ma-discharge yung kanyang battery. At the same time, every 3 years, almost 3 years, sa experience ko nagkaroon na ako ng 7 electric bike. Pagka 3 years na, mag-deteriorate na yung charging capacity niya. Hihina na. Yung dating 100%, 30% na lang. Anyway, sa pag-aaral ko, sa research ko, ang lifespan ng battery ng e-bike ay by cycles. Halimbawa, 1,000 charges. 1,000 times mo sa chinarge at doon na siya mag-deteriorate. So, doon tayo sa bakit maganda ring bumili ng second hand na electric bike. Kasi ganito yan. Pag bumili ka ng bagong electric bike, of course, isa lang ang battery nun. For example, bumibiyahe yun ng 100 kilometers distance. Ngayon, pag bumiyahe ka, at yung battery mo ay kalahati na lang. So, ang bibiyahe niya na lang ay 50 kilometers. Ang kailangan mong biyahiin ay 80 kilometers. So, maobliga ka nang i-charge siya kahit mayroon pa siyang 50% charge. Ang mangyayari, mas madaling iigsi yung buhay ng battery mo kasi charge ka ng charge. Kasi nga, iisa lang yung battery ng electric bike mo. Kaya ako bumili ng second-hand electric bike. Although na-try ko na kanina, so mostly yon dapat ay 80 kilometers. But still parang kaya niya pa rin tumakbo ng 65 up to 70 kilometers distance. Yung nabili nating bike ay 1.5 years na. But still, it's like 95% new. At ang ginagawa ko na lang para hindi madaling masira or ma-expired yung battery ay bumibili ako ng isa pang bagong battery. Yan. Para kung sakali yung battery na ginagamit ko ay 50% charge na lang at makaka-travel na lang siya ng halimbawa ay 30 kilometers. Pero ang kailangan kong bumiyahe ay 50 kilometers. Hindi ko na siya i-charge sapagkat meron akong spare na battery. Kaya pag ginamit ko yung nakalagay na battery at pagtapos ng 30 kilometers ay empty na siya, then gagamitin ko yung isa ko pang battery. So, etong na-empty kong battery ay i-charge ko ng sobrang baba na lang ng charge niya. Something like baka 5% na lang. Gets nyo? So, may alternate
na palitan para hindi ka charge ng isang battery mo lang dahil baka hindi umabot sa haba ng biyahe mo. So, yon ang advantage ng buying second-hand electric bike. At ang maganda rito kasi marami nagtitinda ng mga foreigners ng mga kanilang electric bike sapagkat babalik na sila sa kanilang bansa, hindi na magtatrabaho dito, mahirap naman bitbitin yon, ipapadala mo napakamahal. At the same time, hindi rin naman siya ganong usable sa ibang bansa sapagkat maganda pa rin talaga ang digas na bike. So, yon. At masaya ako kasi pag malamig kasi mahirap na mag-bike kasi matagal ka sa labas. Katulad today is -3. So, magbabike ka, masisira yung kamay mo. So, ayan tingnan mo naman talagang mamumula, masusunog yung kamay mo. So, kailangan mabilis ka lang sa labas. So, instead of magbabike ako going to work ng like 15 minutes, 5 minutes lang or less than kasi mabilis yun. So, that's it. Maraming salamat po and sa inyong panonood. Bye-bye.